abroad. Maraming salamat po. At siyempre, yung mga membro natin na mababait. Ayun, salamat po. Sabi ni Ma'am Jilon, Sir Pascual, at Taguba family. O gano'n din si Abraham Udlawan po. Ayan. Si Ma'am Rose Alpay mga da. Miliante family. Gano'n din po ang Bautista Malanot family. Maraming salamat po. At si Leslie Ayam, kamusta ka na, Wagi? Dahil pamangkin si Jude Legacy Litawa. Maraming salamat po. At sabi, hello everyone, sabi ni Sister Eileen Bautista. Oh, happy birthday! Basahin niyo ang birthday, ha? Birthday ni Sister Remy Pawig noong June 2, Sister Ronaline 3, Sister Gayla Batong 4, Ma'am Opelia Soriano 6, Sister Naomi Taguba 19. O, tignan mo, malapit na maging mag-birthday ang aming kapitbahay. Ayun. Sister Dinalyn Rombawa Baluno, malapit ka na rin pamangkin, ha? O, Sister Hazel Rombawa. O, malapit. Pamangkin ko rin yan, eh. O, magkasunod lang. Isahin na lang ninyo para hindi magastos, ha? O, 28, 29. Isahin lang yung pagkatapos. Dadaan kami dyan at iabot na lang ni Lechon Manok. Okay, salamat po. Alam mo, baitang Diyos na naabot natin araw nito. Ito mga kapatid, opportunity ito na tayo'y buhay pa. Ay, sabi ko sa inyo, itong sabi ko nga sa mga kasama ko, pastor, oportunidad, nagkita-kita tayo na naghahalo tayong simento, naglalagay ng hollow block, nagpupukpok ng partilyo. Ay, sabi ko sa inyo, ang saya, opportunity lahat to. O katulad yan, opportunity na nandyan kayo, di ba? O, so, binabati kayo ni Ma'am May sa birthday ninyo. Tingnan yan. Ganon din ang si Ma'am Leonila Alpay Parwan. Ang ganda ng araw na ito. Mapansin nyo ang background ko. Talagang ganda rin. You know why? Kasi tama-tama ang kulay ng aking barong sa ang ganda ng kulay niya. Tingnan nyo, pansin nyo? Kaya sabi ko, ganda naman ng buong Pilipinas at mapansin yung mga taniman dito. Yan, sa likuran ko. Pagkatapos dito rin, taniman yan. At maparamdaman yung lamig. Bakit? May mga fog dyan. Mapansin yung mga fog. Kaya you need to just praise the Lord na napakaganda ng buhay natin. Kalimutan mo na yung COVID. Pwede ba? Look to Jesus. Sabi ni Lord Jesus, I love you, I care for you, and I'm going to supply all your need today. O, narinig nyo? Please lang. Kaya nga sabi ng Bible, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice in the Lord nga. You know why? Because, gandang umaga sa mga Demata family. Because if you are under God's perfect will, you are safe and sound from everything. Ano po? From everything. Ganun po yan, mga sama. So, happy birthday ulit kay Sister Remy Caleda Pawig. Happy birthday. At siyempre, yung mga birthday celebrators pa, lalo Sister Naomi Taguba, magbe-birthday, ka-birthday mo pala yung Sister Remy. Oo. Tapos yung dalawa kong pamangkin, si Hazel Rombawa at saka si Dinalyn Rombawa Balunos. Sabi ko sa inyo kahit hindi na ako magluto sa araw na yun, 28, 29. Okay. Okay, mga kapatid, sa totoo, dami namin kinakain sa Anapatan talaga. Maraming salamat po sa mga Anapatan. At opportunity, mga kapatid, na tayo ay may part sa malaking building ng Anapatan. Lalo na naghalo si Brother Roland Bautista. Malanot ng simento. Para bilhin yun, nagbigay sila 5 sakong simento sa Sister Eileen. Oportunidad talaga ito. Ito nga, mga kapatid, it is an opportunity na nandito ako. Don't you know that? Sabi ko, Lord, salamat po sa opportunity. Sa dami-daming pastor na na yung tinawag, araw-araw po ako nakikiusap sa inyo sa prayer at nakikiusap sa inyo para sa mga kapatiran. Lalo-lalo na yung mga membro ng church na talagang nagsasakripisyo para magpatuloy ang kaharian, Panginoon. Sabi ko, kay ilayo mo sila sa COVID at sino man ang may mga COVID ngayon ay
iyong pagalingin, Panginoong Jesus, yun ang aking prayer. O, tingnan yung mga Torres family at mga Ganaban Lasam family. Doon daw i-dedicate si Star, ha? Sa Anapatan. Lapit nang matapos this week. Brother Michael at Sister Michelle pala, sorry. Pinagkakaiba ko, Sister Michelle at Brother James. Okay. Kaya maganda yung lugar ninyo, ha? At, siyempre, mag-memory verse na tayo dahil our lesson is about heavenly blessings. And we have heard already the heart of Naomi toward Ruth. And therefore, pupunta na tayo dun sa lesson natin na, okay, kuha na natin na Naomi understands that God has a hand in everything. Huwag niyo kalimutan yan. Pattern nga siya. And we are just the clay. And number 2, she understands that the Lord gave and the Lord gave it. Ibig sabihin, He is still in control. And then, nandirito na tayo sa next level. Naomi understands the doctrine of redemption. Yun ang dapat nyong i-prioritize. You understand the doctrine of redemption. Dito sa Bible Baptist Church Tuguegarao City, we understand the doctrine of redemption, kaya tuloy-tuloy natin ipinapakilala yung Redeemer. Huwag niyo kalimutan yan. Dahil hindi yung church namin, hindi, ang Bible Baptist ang Redeemer, hindi ho. Kahit hindi kayo member ng Bible Baptist Church, pakilala lang ninyo si Jesus Christ as the only Redeemer, Mediator, the all-powerful risen Lord. And when you call on Him, pag tinawagan mo siya, ikaw ay papatawarin at kasali na sa tinubos. Okay, pakita ko na sa inyo ang verse about redemption. Okay, happy Sunday everyone to all daw, sabi ni Sister Michelle at Star. Okay, basahin na natin to. Okay, nandiyan na kayo? Ready? Begin. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. At ang yaman-yaman ng Panginoon po. So, through His blood, forgiveness of sins, according to the riches of His grace. So, pag-aralan natin tong lesson natin na si Naomi understood past tense na understood the doctrine of redemption. Okay, let us pray. Heavenly Father, thank you again for my brothers, my sisters, and these birthday celebrators this month, Lord, for Sister Remy, for Sister Taguba, for Hazel, and Dindin, and others, Lord, who are celebrating their birthday. Bless them mightily according to your word. Extend their lives until the rapture and keep them safe from all viruses. Bless their works and businesses, oh God, and also for our brothers, our sisters who are working abroad. Pray that you will bless the project in Anapatan, Pusing, in all places that we have started these missions. Again, thank you for these precious people. We remember the Miliante, the Mangada, the Malanot family. Bless them. Pwede Balilin, also Taguba, Sopilo family, the Caleda, Pawig, Paulino family also, Lord, and also Bangalan, Bora Balbadi, Balunus, Batong family. We just bless Kakatyang, Claveria, Kalbasa, Kabaling, the Cabanada family, also the Andaya, Nang, also Abuso, Adralin family, we just keep them into your hand. Also, Lord, for Alpay family. Thank you for the Laporga, Lasam family, Gilon, Gandaban family. Bless them, Lord. The Garcia, and also, Lord, for the Florentino family, even this time, Lord, keep them safe. Help them to pass through these trials with your victorious healing hand. So, Lord, for Sumeras, Peras, Oriado family, Tangyud family, so, the Rizan, the Mata family also, Lord, and keep them safe now. And also, Lord, for those who are working abroad, we pray for the Largado, Kapili, Tangonan family. Also, Lord, for the Udlaw family. Thank you for Urbina. And also, Lord, for the family of Pastor Bukel. Help them.
Bless pastors like faith now in Jesus' name. Amen. So, salamat po. Nandiyan na kayo. Punta tayo sa ito, mga kapatid. Naomi understood, and in her time, she understands the doctrine of redemption. Ano po? Now, mga kapatid, the word redeem has something to do with buying back what belongs to you. Oh, purchasing back what belongs to you. Ganun yan. Ngayon, ito mga kapatid, kung ikaw ay mahirap katulad ni Naomi at Ruth, they need a redeemer. Ganun yan. Someone who can buy their property and their person. Ganun ho yan. So, number one that you need to understand about the redeemer or about redemption ay ganito mga kapatid. Si Boaz ay alalahanin natin has the power to redeem the property of Naomi and Ruth and even Ruth because number one, wealthy. Mayaman yan si Boaz. Ngayon, pagdating sa redeemer natin, yung tagatubos at manunubos, mayaman yan. Mayaman si Jesus, mga kapatid. Kaya nga punta tayo sa Holy Bible para malaman ninyo na si Jesus lang makakatubos sa atin. Wala na iba. Iniisip nyo yung simbahan nyo, yung eklesiya nyo makakatubos sa inyo. Wala yun. Walang pastor, walang pare, walang pope, walang bishop, walang archbishop. Makakatubos sa inyo? Wala. Si Jesus lang. At ang gagamitin niya mangtubos sa inyo ay yung sabi ng verse kanina. Gusto ko basahin natin ulit para huwag niyong sabihin na invento lang ni Ligasio. Hindi ko invento ito. Tingnan niya. Basahin niyo. O kayo mga nanonood sa Channel 38 ng RBC. Ready? Read. In whom we have redemption through His blood nga eh. Through His blood. Hindi through the church or through pastor, through bishop. Wala. Don't. Through His blood. The forgiveness of sins. Sa oras na ito, pwede kang mapatawad. Kayo mo nanonood sa television, Facebook, o kaya YouTube. Mapatawad ka na ngayon kung tawagan mo ang buhay na makapangyarihang Redeemer. At sabi niya, according to the riches of His grace. Mayaman ng Panginoon Jesus. So, number one, the Redeemer must be rich or wealthy. Basahin natin yan sa New Testament. 2 Corinthians 8:9. Mga kapatid, tingnan niyo ito, hindi mahirap si Jesus. Kaya ngayong mga tao nagsasabi, tao lang si Jesus. Di mahirap lang siya. Kasi kung punta ka sa Galilee, nung araw, hirap na hirap sila doon, sila Maria at Jose. Kaya nga, hindi sila makapaghain ng lamb, naghain sila ng kalapati. Kasi mahirap lang sila. Kaya nga, hindi tinanggap si Jesus bilang Mesaya ng Israel. Kasi pagdating niya, nakasakay sa asno. Abay, hindi pwede yan. Gusto namin yung makapangyarihang Mesaya na tatalunin ang Roman Empire. Hindi nila alam na darating siya as a lowly lamb sacrifice offering para matubos ang Israel at sangkatauhan. Okay, basahin na natin ang 2 Corinthians 8:9. Dahil ito nagpapatunay na Diyos Jesus nagkataong tao. Pastor, saan dyan? Abay, bulag ka. Ready? Read. For ye know that the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, nagkataong tao, that ye through His poverty might be rich. Kita niyan? Rich siya. Pre-incarnation. Nagpakahirap siya, nagkataong tao, incarnation. And then later on, kita nyo na, all power is given unto me in heaven and in earth. Ngayon, tingnan na natin ang pagkasabi ng Bible tungkol sa Redeemer natin na mayaman. Kasi hindi pwede maging Redeemer, tagatubos at manunubos ang isang mahirap. Narinig nyo? Tulad ng mga lupain dito, kung nakasangla yan sa China,
Walang makakabili niyan. Kasi ibaback up ng China no, pera niya, sundalo niya, at mga koneksyon niya sa Pilipinas. O, hindi mabili. Salamat naman. At mapasa atin din yan pagdating ni Jesus sa millennial reign. Pero unang-una, akyat tayo sa rapture. Ha? Kaya, salamat po. Praise God talaga. Oo, praise God talaga. Totoo yan. Sabi ni Mylene Simangan Batang, maraming salamat po. Oo. Amen. Sabi ni Sister Rose. Sister Mylene, salamat at nandyan kayo ha. Na talagang nagpapatunay na totoo yung sinasabi ng Bible. Ha? Dapat ang manunubos at tagatubos mayaman. Kaya sabi ni Naomi kay Ruth, sandali, meron tayong kakilala na pwede niya tubusin yung lupa natin na kasangla. At hindi lang yun. Sabi niya, pwede kanyang bilhin bilang asawa. Ang tindi na parang apayaw, ano, binibili yung mga babae dun sa amin ng malalaking char. Antique from China. Noong araw kaya nga, sabi ko sa inyo, paggising ko mga nakita ko lang possession namin antique, mga plato na lang. Buti lang naka-arbor ako ng isang maliit na bowl na antique. Galing pa sa Ming Dynasty. Alam mo ibig sabihin ng Ming Dynasty? Adoti Imingda na Chinese. Oh, hindi naintindihan yun yung Iming. Ano po? Okay. We'll go now to the New Testament and tell you that Jesus Christ is super, super rich. Mayaman to eh. Huwag yung sabihin, mahirap si Jesus. Sabi nga ng Bible, di ba? Though he was rich, yet he became poor for your sake. Nakita nyo? He became poor. He came to our level nga road. Oh, now, John 1:1-3. Basahin natin. Masaya ako dahil ang Redeemer natin super yaman to. Kaya nga, huwag tayong magmukhang mahirap. O kayo dyan na kawawa lang. Ano kawawa? Meron kang mansion 7, di ba? Pwede ba? Ready? Basahin natin. Kayo na hindi kayo na bulag, na naniwala kayo sa mga pastor nyo, ministro nyo na si Jesus hindi Diyos. Yung may sabi sa inyo, sila lang nagsabi nyo. Yung sabi ng Bible, reading nga, basahin nyo, kayo nag-aral. Buksan naman yung mata nyo. Kung hindi mabuksan ang mata nyo, bunganga nyo, buksan nyo, basahin nyo. Ready? Read. In the beginning was the Word. Logos yan. And the Word was with God. And the Word was God. Capital G ho yan. Verse 2. The same was in the beginning with God. Verse 3. All. Mayaman siya. All things were made by Him. And without Him was not anything made that was made. Verse 4. In Him was life. Wala nang ibang oportunidad sa oras na ito kundi tanggapin mo si Jesus sapagkat in Him was life. And the life was the light of all men. Kaya maraming ligaw na tao kasi hindi pa nila tinanggap si Jesus. Kaya kung tinanggap mo si Jesus, hindi ka maliligaw. Bakit? Look at verse number 5. Look at this. Okay, basahin natin yan. Verse number 5 said na, and the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Ibig sabihin, kung ikaw na gulong-gulong ang buhay mo, pag tinanggap mo si Lord Jesus Christ, yung mga kadiliman, mawawala yan. Pati kasalanan, patatawarin ka niya. Verse number 10, patunayan natin na ang Redeemer, ang tagatubos at manunubos mayaman. Alam niyo, pag-aari niya itong inaapakan yung lupa. O, kayo dyan. Nagsasabi, may bahay naman kami, pero nga, ngunit yung bahay nyo gawa din ng kahoy na gawa ni Jesus, semento, bato. Gawa din ni Jesus yan eh. Yung lupa, tinutungtungan ng bahay nyo, huwag kayong magmalaki. Bakit? Pag nagalit si Jesus, gaganapin niya yung nangyari sa number 16 na binuksan niyang lupa. Ito ba natin nangyari sa China, di ba? Nagkalindol 7.4. Wala yung lupa. Wala na rin yung bahay. Anong sabi niya sa verse 10? Para naman wag na tayong magmalaki at sabihin, may bahay kami. Oo nga. Pero yung lupa na yan, anong sabi niya? He was in the Word.
and the world was made by Him, and the world knew Him not. Hindi ka man lang magpasalamat na nakatungtong ang bahay mo sa lupa na nilikha ni Jesus. Di ba sabi niya? In the beginning, God created the heaven and the earth. Oh, maraming tao nagmamayabang, nagmamataas sapagkat hindi nila kilala si Jesus. Oh, hindi na kilala si Jesus. Alam mo kung kilala mo si Jesus, ikaw nang pinaka-humble na tao sa lupang ito. You know why? Dahil ayon sa Daniel 5:23, hawak niya ang hangin lumalabas at pumapasok sa ilong mo. Nangegbaw. Oh, nangeg daw. When? Kunanamit ito'y, amen kunana. Ito'y monitor ko. O ito, sabi ng Bible, nagmayabang ang isang hari. Nagmataas ang isang hari porket nakaupo siya sa trono na hindi niya trono at kanyang minana lamang ang kaharian sa tatay niya. Maraming kabataan ngayon pasok sila sa bahay, gawa ng tatay at nanay, sakripisyo. Ang yabang na nila. Oh, totoo yan. Samantala sabi niya rito, nagmayabang ang isang hari na minana lang niyang kaharian. But has lifted up thyself against the Lord of heaven. And they have brought the vessels of his house before thee. And thou and thy lords, thy wives, and thy concubines have drunk wine in them. And thou hast praised the gods of silver and gold. Mantakin mo yan, pati pera, sinamba. Of brass, iron, wood, and stone, which see not nor hear, nor know. Tuloy na natin. Daniel 5:23, tuloy. And the God in whose hand thy breath is. Alam ibig sabihin yan? Galing sa kamay ng Diyos ang hinihihip mong hangin. Dagiti angin nga hamon nakit kita nga isuti mangited tibiyagbaw. Galing sa Diyos yan. Ano sabi niya? And whose are all thy ways hast thou not glorified. Ibig sabihin, nakakarating ka sa puntahan mo dahil sa awat biyaya ng Diyos. Yan sabi ng Bible kayo na nanonood sa television. Ha? Palagay nyo makakarating kayo bukas? Sige nga, 100% kayo. Katulad nga lang yung kilala namin, pagkatapos ng service, nagmotor. Paglabas, patay. Katulad ng classmate ni Faith, bata pa lang. Nanghiram lang ng bicycle. Dinaanan ng trailer. Tingnan nyo yan. Ang buhay, mga kapatid, wala tayong ipagmalaki sapagkat ang buhay mo at buhay ko, ayon sa James 4:14, pakinggan natin. James 4:14, kaya nga, katulad niya yung background ko, meron hamog dyan. Mamaya-maya, hindi alis yan. You know why? Kasi background lang yan. Pero kung tunay na hamog yan, katulad sa Baguio, pagkatapos ko magsalita dito, wala nang hamog dito. Basahin natin ang buhay natin. Ano bang buhay, Pastor? Ito ang buhay. Basahin naman ninyo James 4:14. Ready? Read. Whereas you know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appear for a little time and then vanish away. Vanish. Alam ibig sabihin ng vanish? Mawawala. Ilan ang tao kilala ko? Katulad, 67 years old na ako. Dami ko kakilala noon. Nung ako'y unang nagpastor, ang kilala kong presidente si Marcos. Saan si Marcos ngayon? Pati yung kanyang ulo dito sa Benguet. Yung ulo ni Marcos, kaya nga tinawag na Marcos Highway to itong sa baba. You know why? Dahil gumosol malaki yung ulo ni Marcos yan. Pero saan yung ulo ni Marcos? Talaga itong mga tauhan ni Cory, pinasabog. Ano kinakailaman ng semento na ulo ni Marcos? Ngayon, saan na rin si Cory ngayon? Ala na rin. Saan na rin si Agi ngayon? Wala na rin. Si George Washington, wala na rin. Yung kaibigan namin na general, wala na rin. Tingnan nyo yan, Samantala nung araw, sila ang nagkudeta. Kasama si Keller Andaya. Wala na rin si Keller Andaya. Si Keller Andaya nagdala nung yung recoilless rifle. Wala na sila. Mga sundalo na matatanyag nung araw. Wala na sila. Ang buhay ay parang weather lang, sabi ni. Ayun. Sabi nung kaibigan Kristiyano na weatherman. Okay. Parang katulad ng typhoon
Dante, saan na? Wala na. Samantala, matinding ginawa ng typhoon sa Southern Philippines. Nakita nyo ba yun? Baha. Oo, kawawa naman yung mga tao roon, mga kapatid. O, yun pa. Ko lang yan kasi gusto ko na yung bagyo mawawala. Oo, sabi ni Sister Jobelin Gilon, aman daw, aman. Okay. Imbes na amen, aman. Okay din yun kasi man ako. Alam niyo sa Amerika, magulo sa Amerika, hindi na masabi na man ka, hindi ka nasabi woman ka. Oo, magulo. Alam niyo, pinalitan nila ang salita ng Diyos, dapat men, woman. Ayaw nila gabanggitin ngayon kasi nakakakuan daw, nakaka-offend daw sa mga transgender. Talaga malapit ang darating Panginoon, dapat isipin nyo, ng panahon ni Lot, ganun din. Oo, may mga transgender. Dalawa lang nilikha ng Diyos di ba? Lalaki, babae. Kaya kayo diyan na sinasama nyo lalaki sa lalaki kayo, magsisi kayo. Kayo sinasama nyo babae sa babae, magsisi kayo. Salita ng Diyos pinag-uusapan natin dito, ha? Okay. Sino pa magsabi sa inyo? Sige nga. Wala na. Kaya nga, oportunidad ito sa akin na sabihin ng katotohanan sa inyo. You know why? Sabi ni Jesus, pag narinig ka sa katotohanan, magkakaroon ka ng kaligtasan. John 5:24, basahin natin yan. Kasi we are talking about redemption. And the Redeemer must be wealthy, must be rich. And our Redeemer, the Lord Jesus Christ, is super, super wealthy, rich. Kanya lahat Kaya kayo nakikinig sa oras na ito, sa akin, mapalad kayo. Bakit? Sabi niya, katotohanan. Ready, read. Verily, verily. Katotohanan, katotohanan. Sa Tagalog yan. I say unto you, he that hear my word. Kaya sa oras na ito, lahat ng nakikinig salita ng Diyos, mapalad kayo. Yung hindi nakikinig, ay delikado kayo. Kasi yung opportunity na ito mawawala yan. After ilang minutos lang, after 30 minutes, wala na kayo rito. Don't you know that? And nawala ang opportunity nyo to accept eternal life. Look at this. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believe on him that sent me has everlasting life. Mantakin mo, isugal mo ang buhay mo sa konting buhay dito sa lupa as everlasting forever and ever. Narinig niyo ako? Ha? You must decide. Your decision will last for all eternity when you accept the Redeemer. And sabi ni Lord Jesus Christ, shall not come into condemnation. Hindi ka itapon sa dagat-dagatang apoy, but is passed from death unto life. Hindi ka na mamamatay. Pagkat, sabi ng Word of God, hindi ka na mamamatay. Ang makita mo, pag napumanaw ka si Jesus, you will dwell with Him forever and ever. Kaya sabi niya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ayaw ba niyo ang forever? Mga kasama, huwag kayo makinig kay Satanas. Nasabi ni Satanas, okay, sige, kunin mo lahat ang gusto mo sa lupang ito. Alam niyo, ginawa ni Solomon yan? Oo, sabi ni Solomon, pakinggan natin sa Ecclesiastes 2:2 para matuto tayo. Ayan, thank you. Ang sabi ni Solomon, huwag niyong gayahin si Solomon. Sabi ni Solomon, huwag niyo akong gayahin. Tingnan mo talagang gumawa ng paraan para tumawa araw-araw. Di ba ganyan gusto ng tao? Halakhakan dito, halakhakan doon. Kaya nagsilabasan yung mga tea, yung mga tea, milk tea, hot tea. Aywan ko ba kung ano yung tea na alam nyo? Okay, anong sabi ni Solomon? I said of laughter, it is mad. Bakit? Katapos niyo magtawanan, lasing kayo, anong meron sa sakit ulo mo? Hindi ba gising? Mabuti kung magising ka pa. Kung hindi na. And of mere, alam ibig sabihin ng mere? Yun yung talagang may pabango, nightclub, ganun. What do it eat? Tingnan Solomon sa verse 3. I sought in my heart to give myself unto wine. Wala dun sa alak, kapatid. Yet acquainting mine heart with wisdom, and to lay hold on folly, till I might see what was that good for the sons of men, which they should do under the heaven all the days of their life. Ano pa ang sabi ni Solomon sa verse 4? I made me great works. Ang dami niyang project, ang gagandang project niya. I built me houses. Don't you know?
Sa 700 wives ni Solomon, lahat sila may mansion. Oh, sa 300 kabit niya, meron sila lahat apartment. Narinig nyo? O kayo na may mga apartment na kinakabit-kabit nyo, yung mga ibang babae na hindi nyo asawa. Si Solomon, nasubukan na niya yan. Tuloy natin. Narinig nyo sa television, ha? Channel 38 tayo. RBC. Oh, vineyards. May vineyards pa siya. Marami siyang mga taniman. I made me gardens and orchards. I planted trees in them of all kinds of fruit. Kayo dyan mahilig sa halaman. Hindi ho, bawal mahilig kay halaman. Pero kung naghahalaman kayo linggo, hindi kayo nakikinig sa akin, ha? Lahat ng halaman nyo, patayin ng ultraviolet rays of the sun. Tapos dumating pa yung plant virus galing sa China. Wala na kayo. Oh, totoo yan. Anong sabi ni Solomon sa verse 6? I made me pools of water. Kung linggo, nandun siya sa mga resort na nakahiga. Tubig, to water there with the wood that bringeth forth trees. Tuloy pa natin. Yan. I got me servants. Ba, ang dami niyang katulong nito. Don't you know? Katulong lang niya isang buwan, 13,000. Narinig niyo ako, basahin niyo yan. 13,000. Katulong. Babae at lalaki yan. And had servants born in my house. Mantakin mo. Mismo yung mga katulong lang. Doon kinasal. Ano po? Ganun yung mga katulong. Nakatagpo ang katulong. Also, I had great possessions of great and small cattle. Ang dami niyang mga poultry above all that were in Jerusalem before me. Tuloy pa natin. Anong sabi niya? Nakita yung verse na ito, verse 8, I gathered me also silver and gold and the peculiar treasure of kings and of the provinces. Lahat ng kayamanan ng mga hari, inipon niya. I got me men, singers. Abang, galing naman ito. Hindi USB ang ginagamit niyang maawit. Ang ginagamit niya tunay na mga choir. Alam mo yung ilan ng choir nito? 10,000 choir? Ay, ang ganda. Ang boses na mga yan, hindi ka boses katulad ninyo na barber, po. Ang boses na mga ito, piling-pili. Alam mo ba bakit? Doon sila lumaki sa Apayaw. Okay. Ibig sabihin, doon sa tabing ilog. Po? At wala silang cellphone, kaya ang pagsigaw nila, pag tinabing tubig, di ba kung cellphone, text mo, bring water. Doon sa Apayaw, isigaw mo at bayanig yung bundok. Kaya bagada boses niya. Singers, women, singers, and the lives of sons of men. As musical instrument, lahat ng mga musical instrument nandun. Nandun yung gitara, nandun yung patanggo, nandun yung lahat. Okay, musical instrument. And of all sorts talaga. Pati yung maliit na dahon ng kamote, pwede na gawin musical instrument. Pero tingnan na natin ang conclusion ni Solomon. Sa lahat ng kayamanan, meron siya. Lahat talaga. Babae, lahat. Alak, lahat. Ano sabi sa verse 11? Basahin nyo yan para wala nang magmayabang, magmataas. Sa mga pag-ari nyo ngayon, may bahay kayo, may mga sakyan kayo, may mga kabit kayo, magsisi na kayo. May mga pera kayo, puno-puno daw yung bangko, sabi nung kakilala ko sa Olongapo pastor, sabi niya, puno-puno lahat yung bangko, pera na. Pag nahack yan, sige nga, nahack ng mga Russian, wala na. Basahin na natin ang verse 11. Then I look on all the works that my hands had wrought. Lahat ng, ano sabi niya? And the labor that I had labored to do, and behold, all was vanity and vexation of spirit. Tuloy nyo. And there is no profit under the sun. Sa panahong ito, bilangin ninyo kung saan yung mga bahay ni Solomon. Meron ba kayong makita? Wala na. Sa Lebanon. Sabi niya, ang dami ang bahay doon. O yung kanyang temple na ginawa. Nasira ng Babylonian Empire yan. Sinubukan uli patayo ni Herod for 40 years. Nasira ng Roman Empire. Saan? You see? Kaya nga, sabi ng Bible, pakinggan niyo ang nakalagay sa Mark. Mark chapter 13. Gusto ko makita niyan. Para magiging Kristiyano na tayo, katulad tayo ni Naomi na heavenly perspective meron tayo. Hindi puro earthly. Ano sabi niya? Verse 31. 31. Diyan na kayo. Please lang naman. Kaya nga ang Kristiyano ay, sabi ng Bible, dapat simple lang buhay natin para madali magbiyahe. Para madali ang mabuhay. Mantakin nyo, lilipat lang kayo, kailangan pang trailer para kayo lilipat. Kami hindi na. Lagay sa bayong,
ilagay sa bayong, pati bata, ilagay sa bayong, ano ho. Na yan, laba, kuha ka ng basket, lagay mo yung kailangan mo doon, pagkatapos isiwan ng ng mga kalalakihan, yung kaldero, kawali, ano ho. Ay, hindi na kami magdala stove. Bakit? Ang daming stove sa bundok. Bakit? Daming kahoy doon. Magdala lang kami posporo. O kaya, dalawang bato na pag in-strike mong ganyan, apoy na. O kaya, magkuha kami ng bamboo at saka yun na lang. Okay, basahin natin. Ready, read. Heaven and earth shall, pass away. But my word shall not pass away. Yun ang kailangan mo ngayon. Iha, iho, ha. Salita ng Diyos, basahin mo. At nandun yung sekreto kung paano mamuhay ng masaya, na may meaning. Narinig mo ako. Kayo mo nanonood sa television at Facebook. Narinig niyo ako. O sinubukan ninyo mamuhay ng sarili niyo, ano nangyari sa inyo? Katulad kayo ng prodigal son, prodigal daughter, na pag-uwi niyo sa mga bahay niyo, ay umiiyak kayo. Bakit? Wala na kayong kagandahan, nawala ang ganda mo, sinira nila. Nawala na yung kagwapuhan mo, sinira nila. Bakit? May mga nakaibigan kang mga uwak Narinig mo ako. Samantala sabi ng Bible, pakinggan niyo ko mga anak ha, Proverbs 4:14, pwede ba? Piliin yung kaibigan niyo. Tingnan niyo yan. Sabi ni Kadya Palatan Kaleda, amen po. Sabi niya, alam niya. Ready? Diyan na kayo. Basahin niyo kasi. Enter not into the path of the wicked. Huwag ka nang Pwede ba? Yung barkada dito, barkada doon. Masaya nga kayo. Pero after that, wala na kayong pera. Anong gagawin niyo? And go not in the way of evil men. Totoo yan. Alam niyo, masakit ang loob ko na makita yung ang gagwapong mga binata sa bilangguan. You know what? Kasi ang babata nila na in love, pakinggan niyo ako na in love, siyempre meron din gwapa, magandang babae na in love sa kanila. Nagsama sila, walang makain. Narinig niyo ako. And dahil walang makain, na-involve sa mga crime. Nagnakaw dito, nagnakaw doon. Siyempre, mahal na mahal nila yung girlfriend nila para makakain, gagawa ng illegal na paraan. Ayun, nagnakaw ng manok. Yung manok pala ay meron tari. Alam mo ibig sabihin yun? Nagalit yung manok, natamaan sa tuloy. Tingnan niyo. Abay, may mga manok na matatapang. Panggalyera. Nagkamali na ninakaw yung panggalyera. Ay, kapatid. Totoo yan mga kapatid, my heart goes out to young people who are so in love with their girlfriend. And because they are so in love with their girlfriend, they will do everything just to please their girlfriend. And they will do illegal things. Pasalamat ako pinanganak ko sa bundok na ito. Mga bundok na. You know why? Kasi the only way to please your girlfriend or your wife, magpakasipag ka para marami kang palay. At kung marami ka ng palay, ikaw na ngayon lapitan ng mga lamok. Ay, hindi pala. Mga babae na gusto magpakasal sa iyo. Kasi masipag ka kung tamad ka, super tamad ka, sino ang gusto babae? Lalapit sa iyo. In fact, may mga super tamad din na mga farmer. Alam niyo kung sino nagpa-farm? Yung mga babae. Alam niyo, masakit ang loob ko kung maalala ko yung sister ko. Ang sipag-sipag niya. Si Manang Aning, kung nakikinig kayo mga anak ni Manang Aning, mga po, pakinggan niyo ako, si Manang Aning na manang namin, napakasipag ko yan. Oo. Ay, maaga magising yan. Oo. Magtanim ng, ano lang itanim? Tanim ng gulay, basta. Fruit trees, ganun, avocado, siniguelas, looban, suha pala. Palay, wala kang masabi palay. Mais, dami palay. Tanim talaga yan. Tanim ng squash. Kaya kung squash, sabi ko sa inyo, magbukang squash ka kung nandun ka. And then, alam niyo mga kapatid, nakapag-asawa ng super tamad. Ay, sabi ko, alam niyo mga kapatid, ang bait na galaga ng Diyos, Super. Yung kung sinong masipag, makapag-asawa ng super tamad, tanghali nagigising. Pagkatapos, maghanap ka ng pagkain yung super tamad. Ito ang masakit nangyari, kwento ko sa inyo. Maaring sa Apayaw, kayong nabalitaan nyo ito. Si Manang Aning, siyempre, naiinis na rin. Sabi niya, ikaw batugan ka. Talagang pinagsalitaan na dapat hindi ikaw na pangasawa ko.
Kala ko, porket gwapo ka kasi napangasawa kita. Alam, kinuha nung bayaw ko yung airgun, binaril. Ay, tumama dito sa kanyang liig. Nung nasa Angeles City ko nabalitaan ko, nandun si Manang Aning sa PGH, magpa-opera daw. Dahil binaril, pinuntahan ko, wagang maga ang kanyang liig. Mabuti na lang, nakuha ng mga doktor sa PGH yung bulitas ng airgun. Sabi ko, Lord, marunong si Manang Aning magpatawad, tinanggap niya pa rin yung super tamad yang asawa. Nagsisi din yung super tamad yung asawa, pero alam niyo kung minsan kasi, kaya natetet yung mga babae, ibig sabihin madala yung mga babae kasi meron silang napangasawa na super tamad. Mabuti itong redeemer na si Boaz, hindi super tamad to. Kaya he was able to redeem ba? He was qualified to redeem the property of Naomi and Ruth. Especially Ruth, binayaran niya si Ruth, binili niya misis niya. Naku, ang ganda, no? Binili yung misis. Sa Apayaw kasi binibili din ng misis. Siguro babalik ako doon, bibili ako ng misis ko, Kaya lang hindi na pwede kasi senior citizen ako. Gagastusin na lang sa mga chapels, Ay, oportunidad po. Salamat po sa suporta ng mga membro. Dahil sa suporta ninyo, ay marami tayong na-build that chapel. Opportunity ho yan, mga kapatid. Now, as I said, the Redeemer must be wealthy. And you know, our Redeemer, Jesus Christ, sabi niya, He is so rich. At sabi niya mismo dito sa John 16:15, pakinggan niyo kung gaano kayaman si Lord Jesus Christ. Kaya nga, hindi ako takot sumunod kay Lord Jesus Christ. Bakit? Mayaman siya napakasimple lang naman mabuhay, di ba? Basta may bigas ka. Pinabigay ko na nga yung ibang bigas kasi marami na, baka matuto pa. Mabukbok pala, hindi niya alam tuto. Bakit? Si Lord Jesus Christ mayaman. Kayo dyan na hindi naniniwala na Diyos Jesus, nagkatawang tao, basahin nyo kasi ito. John 16:15. Ano sabi niya? Nandiyan na kayo. Nakita nyo yan. Buksan naman yung mata nyo. Kayo na hindi niwala na Diyos si Kristo nagkatawang tao. Ready, read. All things that the Father has are mine. Present tense. Therefore said I, that He shall take of mine and shall show it unto you. Tignan niyo na. Lahat ng pag-ari ng tatay, akin lahat yan, sabi ni Jesus. Kaya kung punta tayo sa Colossians chapter 1, na-reinforce na naman yung sinabi na apostle John na all things were created by Jesus Christ. And then sa Apostle Paul, the intelligent rabbi who was converted to Christianity, sabi niya sa verse number 16. Pakinggan niyo ito, Colossians 1:16. Magbasa nga kasi ng scripture. Porket pinagbawalan kayo ng mga pare nyo, ministro nyo, bishop nyo, magbasa ng scripture. Kasi nung bata ako, naririnig ko doon, sabi nung pare, masiraan ka na bait kung magbasa ng Bible. Sabi sa inyo, tatalino ka nga . Kaya nga nilagay ko ng Diyos dito sa Zoom, television, dahil binigyan ko na talino, galing sa Bible mismo. Narinig niyo? Okay, Colossians chapter 1, verse 16 mismo. Okay? Nabasa ba ninyo yan? For by Him were all things created that are saan? Heaven, mayaman siya. And that are in earth. Next, visible and invisible, yung hangin. At saka, yung visible, yung mga isda, mga manok, yan, palay. Visible and invisible. Sa English, yan, visible means nakikita. Invisible, hindi mo nakikita yung utak mo. Siya gumawa niyan, siya nag-form yan, hindi arena yan na ginawa mo. Whether they be thrones or dominions or principalities or powers. Tuloy nyo, all things were created by Him and for Him. Ibig sabihin, kapatid, nabubuhay ka rito to glorify God. Pwede ba? Paggising nyo, magpasalamat naman kayo sa Diyos. Paggising nyo, ay dapat masaya kayo to say, ang sabi nyo? This is the day that the Lord hath made. I will rejoice and be glad. Init ganun naman, hindi yung, ba yung araw na ito? Sumikat pa, ang init-init. Kapatid, pagpasalamat kami araw, don't you know that? May mga tao, hindi na nila nakikita ang araw. Narinig niyo ako, Sabi nga Dr. Stanley, si blind Bartimaeus was so blind.
that he cannot see the light until Jesus came and opened his eyes. Sabi niya, subukan nyo nga, kahit 10 seconds, ipikit yung mata nyo. 10 seconds. Sige nga. How much more sa mga tao hindi na talaga makakakita. Kayang magpasalamat kayo, nakakakita kayo. Kayo pang nakakakita, ang nagre-reklamo. In fact, may mga hindi nakakakita, tuwang-tuwa, you know why? Habang namamali mo sila, nakangiti. Ikaw, buhay na buhay ang mata mo. Di ka man lang magpasalamat. Reklamo ka pa. Ay, wag na kayo magreklamo. Mamaya, bulagin kayo ng Diyos kasi reklamo kayo. Ako na naman nagluto. Ako na naman naghiwa. Mabuti nga, may kamay ka, naghihiwa ka. Hindi nyo ba alam? May kakilala kaming pastor. Na isa lang kamay niya. Pero nakagawa ng building. Kasama namin, nagpapako ng yero. Sabi ko, paano magpako ng yero itong isa lang kamay niya, kaliwa pa? Ha? Yung pala, iniipit niya sa paa niya yung pako, ipukpok niya ng konti sa kanyang pukpukin. Oo. Kaya mga kapatid, kayo dyan na kompleto kamay nyo, kompleto daliri nyo. Pwede ba? Huwag na kayo magreklamo. Ang gagawin nyo dyan is, Lord, salamat may kamay ako, magluto ako, magtrabaho ko, maglinis sa sakyan ako. Ganon yung hindi. Ako na lang naglilinis sa sakyan araw-araw. Mabuti nga may sasakyan kayo. Dito sa bundok, alam yung sasakyan namin dito, Eagle. Ay, hindi pala. Wala. Totoo yan. Naglalakad kami rito. Salamat nga. May mga masakyan na rito ngayon. May motorsiklo na. Ganon. Nung araw talagang, buong araw ka maglakad. Nagre-reklamo ng paa mo, pero dahil malayo pa, iakbang mo pa rin. Usually, isip mo lang umaakbang, paa mo, wala na eh. Totoo yan. Alam ng sister ko yan na nanonood. Kaya sabi niya, ngayon sister ko, ayan, kayo namang kabataan. Alam nyo, ang ganda ng opportunity nyo ngayon. Pupunta kayo dito sa corner. 1 oras na lang. Kami 1 araw nung araw yan. Dadaan ka pa sa Mabagi. Alam mo Mabagi? Di sa bundok sa likod ko yan ibig sabihin ng Mabagi. Kasi maraming bagi-bagi na mapagod bago ka makarating sa corner. Kayo, 1 oras lang. Motor ninyo, nakamotor pa kayo. Samantala, nung araw, Nung araw, amen, sabi ni Abraham, kasi si Abraham udlaw nung araw yan. Alam niya, di ba? So, we are talking about a wealthy, super rich Redeemer, Jesus Christ. Kaya, He has all the authority to buy us back. Yan ang ibig sabihin ng redemption. Kaya, dagdagan pa natin yan para wag na kayo magreklamo. Pwede ba? Patungo kayo sa heaven because you are now redeemed. Pakinggan natin Colossians 1:13-14. Please believe the Bible. Ang Bible, salita ng Diyos. Kayo nga, pinapractice nyo ang faith, pamati araw-araw, di ba? Sabi ng tao sa'yo, biyahe tayo papuntang Manila. Sabi mo, sige, kasi yung taong yung may pera sa mabayaran ang pamasahe mo, kaya magtiwala ka. Ganon ni kay Jesus. Kung sabi ni Jesus, dalhin kita sa heaven, bayad na ang iyong pamasahe. Dahil I'm the way, the truth, and the life. Manampalataya, tao nga naniwala ka, may nag-text lang sa'yo, sabihin, ang SIM card mo nanalo ng 850,000 pesos. All you have to do is to call attorney so-and-so for claiming your 850,000 pesos. Tinawagan mo sa attorney, I'm the one who won 850,000 pesos. Sabi ng attorney sa'yo, you deposit 20,000 for the process of your gift. Mantak mo, gift na, may process pa. Ang gift, walang bayad. Naintindihan yung mga Pilipino. Tulad sa akin, binigyan ako ng General Taginod ng gift. Yan, ang ganda yan. Yan. So, libre, wala akong ginastos. Ngayon, punta tayo rito. Colossians 1:13-14. Para maintindihan ninyo naman. Tubos na kayo? Okay, basahin nyo. Ready? Ganyan ako magsalita mga kapatid kasi serious ang Diyos when He sent His Son to die on the cross. Don't you know that? Dapat serious din tayo. Determinado tayo. Hindi, palagoy-lagoy. When Jesus died on the cross, hindi ba serious yun? Emergency yun. Kasi kung hindi namatay sa cross, impyerno ka itapon. Kaya sabi sa verse 13, ready, read. Who hath delivered us from the power of darkness. Kay Satanas, wala ka na kay Satanas. Ngayon, kung nandyan ka kay Satanas, tawag ka kay Jesus. Sabi mo, Lord Jesus, palayain mo naman ako sa kapangyarihan ng Satanas.
Ito, gulong-gulong buhay ko. Please lang, ganun yan. And had translated us into the kingdom of His dear Son. Narinig nyo yan? Ang delivered, kapatid, yan ay kasali sa redemption yan eh. And then sabi niya, translated, ibig sabihin, wala ka na doon sa kapangyarihan ng Satanas. It's because of verse 14. Look at verse 14. In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Kapatid, mga kaibigan, I pray na tawag kay Jesus. Kasi through His blood yan. Bago ako magtapos sa first session na ito, ay meron ko nabasa sa Daily Bread Reading Materials kay Richard Dehan. Kinggan niyo ito. There were times daw sa South America na dumating yung conquistadores. Alam mo conquistadores? Yung mga conquerors ba? Na nalaman ng mga Spaniards na may mga treasures yung mga Indians sa South America. Ang ginagawa nila para mapasakan nila ang treasure, patay nila mga tao. Oo. Ngayon, meron daw isang native doon, habang pinapatay yung mga tao doon, nasilip niya na yung mga dugo mismo ng mga tao nilalagay sa mga isara yung pintuan ng mga bahay at dinalagyan nila ng dugo na X. Oo. Para daw hindi napapasok yung mga kasamahan na mga sundalo na doon kasi may X na. Kaya nung nasilip niya yon, tumakbo sa isang village at sabi niya, mga kapatid, mga kasama, patay kayo ng hayop at magsara kayo ng bahay nyo at ang gagawin nyo, lagyan ng dugo na X yung mga pinto nyo para hindi na kayo pasukin ng mga matatakaw na mga Espanyol. Ayun, mga sundalo Espanyol. So, lahat daw ng tao, sinunod. Sinunod. Ngayon, pagdating ng mga sundalo ng mga Espanyol doon, lahat ng pinto may dugo na. Sabi daw nung kapitan nila, ay wag na nyo galawin yan kasi may nauna na dito sa atin. Kaya, diretso na tayo isang village. Narinig niyo ako mga kapatid? Na-save sila dahil doon sa dugo na X sa kanilang mga pintuan. Nakalagay sa Exodus yun. Alam niyo ba kung bakit X? Patayuin niyo yung, ipahiga yung cross. Ipahiga yung cross. Diba X? Kasi nung nakatayo yan, ganyan yan. Pahigain nyo. Ibig sabihin, na-cross na ang kasalanan mo sa cross ng Calvary. Hindi ka napapasukin ng kamatayan. Kaya nung nabasa ko yun, ang ganda palang istorya na yun. Ganyan din nangyari sa Baghdad noon, di ba? Naalala sa Baghdad noon, na nung sinakay ng mga Red Cross, yung dalawang British aviators doon sa Red Cross van, hindi pinaputukan ng mga Iraqi soldier ni Saddam Hussein. Bakit? Nakasakay sila sa Red Cross na van. Nakikita ba ninyo yung mga ambulance na may Red Cross doon? Ibig sabihin, libre sila magpatakbo sa mga highway, hindi natatraffic. Ganon din sa lahat ng natubos ni Jesus. Hindi na sa matraffic. Bakit? To be absent in the body is to be present with the Lord. Okay, mag-pray muna ako and then next punta tayo sa next. Lord, salamat po sa Redeemer namin. Ikaw, Lord Jesus, napaka-super yaman mo. Kaya, yes, you came to redeem us by your blood. Oh, Father, we just want to praise you and thank you for loving us. I bless this one listen and help us to have the heart of Naomi in relation to Ruth, because she knows that there is a rich redeemer named Booaz, that this Booaz was able to buy them back, because this is your plan, Lord. And because this is your plan, you sent your son to buy us, to redeem us by his precious blood. We praise you and thank you for this, oh Father. And Lord Jesus, thank you for your precious blood that is still available today. It is still available today to cleanse every sinner, because that blood is for all people and for all mankind to be washed, if they will only hear and repent of their sins. Kaya Lord Jesus, please lang, send your Holy Spirit sa lahat ng tahanan para sila maintindihan nila na meron kaming napaka-super yaman na Redeemer na mismo kanyang buhay, kanyang dugo ang pinambili sa amin, pinangtubos. So we praise you, Father. You are the one who made it all possible para maibalik kami sa inyo. To God be the glory now by the power of the Holy Spirit. In Jesus' name, amen.